Kinukonsiti na ng nanay mo, kaya nung sinabihan ako rito ni yung Masera, kinukonsiti raw namin si Grace, kaya nung pumunta dito sila mag-asawa, gusto dito tumuloy. Sinabi ko, sinabihan ko sila, kaharap ang nanay mo, kung gusto nyo dito tumira, kausapin niya sa itaas, sila may-ari ng bahay. Ayoko makita yan. Dito lang nakarang December, sinabi ko sa akin, ni Grace, aalis tayo. Pwede naman ako si Carmelo para sumundo eh. Bakit si Grace ang susundo? Tapos babawin kami sa Villa Marina, kukunin natin naman anong gusto niyang kunin, tapos tsaka kami hatid sa airport. Sa custom. December lang yan. Kinukontrol niya kami. Hindi lang 2 beses ang ginawa sa akin yan. Nagbayad ako sa Jetro, umuwi siya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, doon sa asawa niya, huwag mo na siyang paritin dito. Kami nang bahala kay Grace. Di pa tao nung sinabi ko, pagkakita ko dyan sa hospital. Tinanong ko siya, bakit siya ka nandito? Naggulat kami. Di pala nilabas niya pala si Grace. Sabi ko, ba't nilabas mo si Grace? Si Beth. Bakit? Ako nang bahala. Sabi niya, sige, gusto mo, gagawin mo gusto mo. Tapos pinunta namin sa bahay doon. Kila Delia. Gating doon kay Delia eh, ayaw kong papasukin. Yung pala nandun pala yung abogado niya, yung kabit niyang abogado. Ang sabi, huwag daw kami patuloyin. Sabi niya, huwag na kayong tumuloy. Pag tumuloy kayo, yun, magbulta kami sa Jetro. Pala kabit niya pala yun. Bago napunta dyan sa pinanalunan siya sa Pusoy. Nalakas ng loob. Hanggang ngayon, December, gaganunin niya ako. Sasabihin mo ngayon, Lloyda, wag, hindi, ikaw nagbibigay ng pamasahe, paritan nila. Lahat ng gamit dito, nandun sa kanila, pinaiiwi nila sa Pilipinas. Pati yung pinaglagyan ko ng kape. Dinadala nila sa Pilipinas, lalo na si Beth. Lahat ng gamit dito, nandun sa Pilipinas. Hindi ginagamit nila sa paninda o sa mga kamag-anak niya. Bukas yung telepono mo, naririnig niya yun. Ngayon, sabihin mo, tayo kalmante ka. Ano yung kakalmante ko? Katulad ngayon, anong pananagot niya rito? Trabaho? 28 taon na ako nandirit sa Italia. Mag-asawa kami. Hindi ako nananiwalay. Wala akong kontrata. Napakabuong naman ng Italia. Buksan mo yung TV mo, kahit anong channel. Kahit anong ray ng palabas ng TV. Nakikita mo yung pensyone, malatiya, rehistro ng sasakyan. Makikita mo kung ano nakalagay dyan. 2029, 26, makikita mo kung ano yung mga kontrata ng mga pensyone. Yan ang hinahabol ngayon ng kapatid niya. Beth, naloko nila yung pagkakasagasa kanila ng sa pagkakasagasan yung pagtawid na yun. Nakuha na ng anak niya si Kendarion. Yung pera na yun, kaya umalis dito sa radio. Napenggoy na nila yung nakasagasa sa kanila. Ang nakatira doon nakasagasa sa kanya, yung pinagdimandahan niya sa amin, pinuntahan namin na malapit kila Delia yun.
Hindi na pinag-deliver ng mga gamit. Siya mismo magtuturo na doon niya tinira si Mimo. Si Mimo, yun ang nagkontrata. Yun yung pinagtrabaho namin kay Dr. Teresa na siyam na taon namin pinagtrabahuan na sinabi niya na marami ko nasira na dinimanda namin kay Negro. Nakakausap yun. Yun yung pinalo ko ng kasko na sinigawan sa harapan ng bahay na putana. Ang kaharap noon, ang kaharap namin noon, si Ana. Doon kami nakatira sa bahay na yun. Wala pa siya rito, wala pa siya kapapasok pa lang niya ni Teresa kay diyan kay sa doktorang kasama niya sa doktora. Wala pang isang linggo ayaw niyang pasukan. Tapos kinuha namin, itinira namin sa bahay, sinama ko sa patay. Pagpasok namin sa trabaho dyan, umuwi kami. Pag-uwi namin, wala pa kaming isang buwan. Pagbalik namin, ako ang kasama sa part-time. Si Malo, nanay mo nagtatrabaho kay Parala Grego. Malapit sa bahay. Kaming dalawa nagtatrabaho ron. Pagtatrabaho namin kay RC Jaco, yung retirayo na yun, si Mimo. Sabi ni Mimo, bakit ko raw siya babagsakan ng pintuan? Nire-repair niya yung pintuan. Babaksakan ko raw siya samantala naglilinis ako ng kusina. Yung sa ibaba, yung kubeta, tinapat ko raw nilagay daw niya yung pintuan doon. Bakit daw yung iskala, tinutulak ko raw para tamaan daw yung babaksakan siya. Yun ang inireklamo niya kay RC Jaco. Yung pala, ayaw niya na akong pagtrabahuin doon. Hindi sinabi niya kay RC Jaco, nagsumbong siya na gano'n ang sinabi niya. Pero hindi gano'n ang sinabi niya, RC Jaco. Nung bumalik na kami dalawa ni Beth na nagtatrabaho, nagpa-part-time. Wala pa siyang isang buwan nagtatrabaho. Nung galit na sa akin si RC Jaco, kinausap na ang nanay mo, sa salitang Italiano, kinausap siya ni RC Jaco. Sabi, Lourdes, yung anak ko, yung anak ko, sabi niya, yung babae, ayaw niya na may kasama rito sa trabaho kasi dito nag-aaral siya sa bahay. Hindi sa eskwelahan dito. Gusto niya kayo na lang ni Elisabetta at saka ikaw ang magtrabaho. Total, mag-i-study na. Doon na lang kayo. Total, may service naman kayo. Motor eh. Doon na kayo magtrabaho. Okay naman. Dahil babae yung anak niya, lalaki. Dito na ako nagtatrabaho. Sa mga wala pang 2 linggo ako nagtatrabaho. Hindi ko na alam kung saan nagtatrabaho si Beth dahil wala pa namang kontrata yan. Alam ko, sumasama lang yan sa part-time kanino. Bumabiyahe ko pag-uwi, diyan kami dumadaan. Nakita ko nakasabit yung dating nagtatrabaho Ilocano. Hindi dati kinuha niya nagtatrabaho yun din. Nung kinuha niya yun, nagtaka ako, dahil